Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan at tinapos na sa nagpersa na lahat PBBM, Romualdez at Saldico di nakalusot. Nako yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa post ni Representative Toby Chanco. At mukhang mag-a-agree kayo sa sinasabi niya, no, mga kababayan. Sabi niya po kasi dito mga karibin natin, tuwang-tuwa siguro sina Saldico at Representative Martin Romualdez. Kasi parang nalilihis na ang issue at hindi na pinag-uusapan ang korupsyon bunsod ng 2025 national budget. Nako po mga kababayan, palakpakan po natin. Sabi po kasi dito, no, ito po ang paalala ni Representative Chanco. Huwag kalimutan na panagutin ang mga sangkot sa issue ng flood control at insertion. Nako. Ito po ang paalala ni Navotas Representative Toby Chanco sa publiko upang matiyak na mapanagot sina dating ako Bicol Representative Saldico at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa umano'y maling pamamahala sa 2025 national budget. Bakit silang dalawa lang? Di ba dapat pati ang presidente po mga kababayan, no, ay managot din dyan. Okay? Kasi siya po ang dapat na unang-una na dapat managot kasi siya po ang pumipirma sa budget na yan, diba, sa 2025 national budget. Okay? Kayo po ba mga kababayan, sang-ayon kayo dito po sa sinasabi ni Representative Toby Chanco na parang natatahuban na, diba? Nalilihis na po. Ang atensyon ng publiko patungo dito sa national budget ng 2026, di ba? Kasi whether or not, mga kababayan, ganun talagang nangyayari. Kasi parang ang tao ngayon, tayong mga Pilipino, tayong karaniwang Pilipino, no? Pag pinag-uusapan ang budget, parang ano na tayo, parang may phobia na tayo at kailangan po natin tutukan ito, no? Yan mga kababayan, just comment down below kung sang-ayon po kayo 100% na ito pong flood control scam or scandal ay parang natatahuban na mga kababayan, no, ng 2026 national budget, no. Paalala po na ni Chanco, huwag po natin kalimutan at atin pong pag-usapan para marinig po nila. Kasi pag hindi po pinag-uusapan mga kababayan, malamang ay sabihin ng gobyernong ito, sabihin po ng administrasyong ito, okay, they already forget, no, the issue. Sabi nga po ni General Pukis mga kababayan, no, ang ano yun, sabi niya, ang korupsyon, ang pagnanakaw, no, sa kaban ng bayan ay hindi sa kapangyarihan. Ito po ay nasa katahimikan, no? Kung manahimik po tayong mga Pilipino, patuloy po nilang gagawin 'yan, no? Pero kapag tayo po ay nagsalita, malamang ay ma-alarma po sila. Ang problema nga lang mga kababayan, kapag nagsalita po ang isang karaniwang Pilipino, ay pina-aaresto naman nila. Like General Pukis, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin itong si Jose Claire Castro mga kababayan. Sabi niya po kasi dito, eto, palagi na lang po natin palagi na lang po natin naririnig every year, no, na magkakaroon po ng budget na process or budget signing, no. Ito po palaging sinasabi nila. Kaya mga kababayan, maniniwala pa ba kayo
dito kay Attorney Claire Castro, Yuse Claire Castro. Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, confident po si President Bongbong Marcos na ang ginagawa po ngayon na budget ay napakalinis, ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito ay para sa taong bayan. Ayan na naman. Ginagamit na naman po ang salitang taong bayan, pinakamalinis, pinakamaayos na budget para sa taong bayan. Grabe naman talaga mga kabayan. Pang ilang beses na po nating narinig to mula po sa palasyo. Pero ano po bang nangyayari? Yung 2025 yung 2025 budget mga kabayan, ganito rin po ang mga sinasabi nila, di ba? Ganito rin po ang mga pangako nila. Ni pisong duling, di ba? Kurang lang sabihin ganyan. Walang mananakaw, no? Lahat ay mapupunta sa taong bayan. Di ba? Kaya anong nangyari? Saan napunta? Sa bulsa ng mga buhaya. Kaya Claire Castro, wag mo na kaming budulin pa, no? Baka pag inis na po ang taong bayan sa inyo dahil po sa budget na yan eh. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Kayo po ba ay naniniwala dito po sa sinasabi ni Castro? Or kayo po ay tulad ko rin na nanggigigil sa mga bawat salita ni Yuse Claire Castro? Nako po. Ayan mga kaubayan, i-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahanin po natin itong video ito na kung saan, nako eto General Pukis at si Singson mga kaubayan. Eto, may pahayag po mga karibyo natin at mukhang malaking pasabog para kay President Bongbong Marcos Jr. Ito po, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Sir Banat Bay, pasok. Singson at kung ano-ano mga binitawan at yung ikinulong nila na si retired General Pokis. Naku po, alam mo, ang dami yung nagaganap kasi simula pa lang at meron pang mangyayari. Ito, abangan nyo ito pakinig kayo na mabuti, abangan nyo. Dahil nga, alam naman po natin nung Disyembre, kahit kayo ay busy sa inyong mga Christmas party, Christmas holiday, vacation, marami ang nadismaya. Ang buong Pilipino ay nadismaya dahil sabi ni Marcos may makukulong pero walang ni isang nakulong. Correct, no? Walang nakulong na magnanakaw. Meron pong nakulong, hindi po magnanakaw, no? Ordinaryong Pilipino nagpapahayag po ng kanyang saloobin, sama ng loob sa ating gobyerno. Yun po ang kinulong. Ibang pangako pala ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos Jr., no? Hindi pala mga magnanakaw ang ikukulong. Okay? Palalayain ang mga magnanakaw at patuloy na magnanakaw ang ikukulong yung mga maiingay. Dahil sa sobrang galit sa ating gobyerno, dahil din po sa mga pagnanakaw nila, sa mga katiwaliang ginagawa nila. Pero syempre, yung mga bayaran niyang vlogger ang sinasabi, di ba si Diskaya naman nakulong? Ayan, tanga-tanga nila. Ang sinasabi nating gustong makulong ay hindi yung mga private person. Ang gusto nating makulong ay yung mga politiko. At lalong-lalo na yung kanyang pinsan. Ang gusto nating makulong. At syempre si Zaldico, gusto rin natin niya makulong. Hindi ibig sabihin, nagsalita na siya, ligtas na siya. Gusto din natin niya makulong. Kasi isipin nyo to ang bilis nilang kumilos pagkakalaban sa politika, pero pagdating sa katulad ng nila Zaldico, nila Romualdez, abay, ang bagal-bagal. Di ba? Yun ang gusto nating makulong. Kaya nga maraming na-frustrate nitong Disyembre, tapos may nagusog pa Hindi, Pasko na. Kaya nga mga kababayan, sinasabi po nila, lahat po dadaan sa tamang proseso. Eto nga di ba? Magkaiba ba yung proseso pag ikaw ay ordinaryong Pilipino? Kapag ikaw ay nagkriticize sa gobyerno, iba ang proseso. Kesa po dito sa mga magnanakaw na ito, na nandyan lang sa gobyerno, na nakaupo. Magkaiba po ba ang proseso? Mas matagal po ba yung proseso dito kesa po dito? Diba?
Kasi napaka-unfair po mga kababayan, di ba? Dahil ba sila ang nasa posisyon? Kaya ganun kabilis magpahuli, di ba? At ganun rin naman kahina, no? Kapag kaalyado nila. Nako, talaga oo. Sa bagong taon na, sabi ko naman, pagalaw ng pagalaw. Tapos na ho yung bagong taon mga kababayan at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po no, talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Yeah? Binudol mo na nga kami noong 2022, bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas, ngayon bubuduli mo na naman kami. Na kayo may makukulong, walang nakulong. Kaya nga mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakipbutas para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang unang nakulong, ngayon, nakulong nung kahapon. Walang iba kung hindi ang isang nagpoprotesta laban sa korupsyon. Yung pang nakulong, nakutang na. Doon mo talaga doon ka talaga mabibwisit sa bayan natin, no? Nantakin mo, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakulong. Yung mga korap, abay malaya. Yung mga korap ay masayang nagdidiwang ng kanilang Pasko at bagong taon sa iba't ibang bansa. Di ba? No, hindi na. Sa totoo lang hindi na nga natin alam kung asa na nga ba to si Romualdez. O si Zaldico, hindi. Sabi nila, kanselado na yung passport niya, makakauwi na yan. Kung ano-ano sinasabi, mahuhuli na yan, ma-Interpol na yan. Di ba yung paulit-ulit na sinasabi? May nangyari ba? Wala pa rin. Ako po. At ang nakulong, walang iba kung hindi lumalaban sa korupsyon. Walang iba kung hindi si retired General Pokis. Buti na lang at na kapag bail siya, na nabayaran niya po yung nakapagpiansa siya para makalaya po siya. Kasi sa totoo lang, ako nung tinitingnan ko at yung inaaral ko yung mga sinabi niya, parang wala naman ako nakitang mas malala pa doon sa sinasabi ng mga makakaliwang terorista. Kasi lagi lang naman niya sinasabi, dapat maging transparent at nagagalit na ang taong bayan, pero wala ho siyang ginawang panggugulo. As a matter of fact, di ba sinabi ko nga sa video ko kahapon, habang tayo ay nasa park dito sa Tokyo, sabi ko doon mas malala pa nga yung mga makakaliwang grupo ng mga komunista, terorista. Pag sila nagsalita talagang ibagsak, di ba? Ganun sila Etong grupo ni General Pokis, wala akong ganyang klaseng pagsasalita. As a matter of fact, ingat na ingat po yung grupo na yan. Pag nasa rally, di ba, nasamahan po natin yung isang rally na yan. At sila po ingat na ingat. Meron pa silang mga warning na nung pinagsalita tayo, walang Marcos resign. Yung mga ganyan ba, napakaingat po nito mga to. Pero bakit siya nang inuna? Ay, alam mo, iba't ibang teorya ang bumabalot diyan sa pagpauna na ikulong itong si General Pokis. Alam niyo kung bakit? Isa ho diyan ay talagang winawarningan niya nito ni Marcos. Winawarningan niya na kung sino man ang magtatangkang paalisin ako sa posisyon, kasunod ng pagpaalis doon sa presidente ng Venezuela, kung sino man ang magpapaalis sa aking posisyon, sisiguraduhin kong merong maikukulong. Yan yung niya yung bangbangang para bagang inaano niya sa tao na pag ikaw lumabang ka sa gobyerno nito, ikukulong ka. Kahit ba sabihin natin may bail. Kasi sa totoo lang, hindi importante sa kanila kung magiging guilty ka ba, hahatulan ka ba ng husgado na guilty. Ang importante sa kanila, matakot ka. Takutin ka para hindi na ikaw magsalita. Kasi wala na silang magawa Frustrated ang taong bayan, galit ang taong bayan. Ngayon, konting trigger na lang, talaga nga namang baka paalisin na sa posisyon si Pangulong Marcos, di ba? So ngayon, minawarningan niya kung sino man ang mga magiging leader na paalisin siya sa posisyon. At pag ito ay naipakulong niya itong si General, isipin mo isang PM Mayor, retired General. Isang matapakatikas na tao, naipakulong niya. Ay, ibig sabihin lamang nun, kayong mga susunod na mga junior officer, kayang-kaya ko kayo ipakulong.
Kaya wag kayong gagawa ng alam ninyong sasabit kayo dahil pag ako kinriticize nyo o sinabihan nyo, tandaan nyo, kritisismo lang ang ginawa nitong general, si retired general, kritisismo lang ginawa niya pero pinakulong niya. So sinasabi ngayon ni Marcos na kung sino man ang babati ko sa akin, meron kayong pupuntahan. Yan ay kulungan. O, ito, pakinggan natin yung pahayag ni retired general nung siya ay nakapag-bail na. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin na poprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaarestong tulad ko. alam mo, ito sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa yung sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari, hindi ako, wala ako dyan. Hindi akong alam niya sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya Di ba, totoo naman Yan yung feeling niya. Inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon ang estilo nitong presidente na to Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit, sinasabi nga na na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan. Which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-iingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Oo. Sabi ko sa inyo, yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Kaya mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, akala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, ika nga, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo. Kasi noon, lantaran Lantaran yung ng pag sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight. Pinadadaan sa iba yung magsasampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba, at yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako, para sa akin, dami akong alam. Madami akong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang ito po ayokong dinadrag o yung bang inaangat ang sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera. Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun, sinusubukan, tigakalahating milyon. Kada buwan mo ito, Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Diba? Mantakin mo, kada buwan. Di may, kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako, kada buwan. Diba, ang dami ko na mabibiling motor nun. Ang dami ko na mabibiling Dior. Di ba? Pero hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo, kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano ibig ko lang sabihin? Ganun pag-uugali itong mga demonyon to tulad nito, since sedition and
and inciting to sedition ng kanyang kaso. Kaya na-serban siya ng warrant. No? Yun ang totoo dyan, kaya siya nakulong. Nadakip siya. At ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam na natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron doon po ba kayong mga nagpapahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno o sa AFP? Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winarangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Mabigyan ng justisya. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.